Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi inutusan ng world government ang kanyang mga tauhan, especially nga ang admiral, upang nga patayin si Luffy noong una nga siyang nakakuha ng bounty, kung alam nila ang patungkol nga sa Gomu Gomu no Mi. So halos lahat nga ng character sa One Piece, mapa Navy man or mapa pirata, devil fruit nga ang nagsisilbi nilang source of strength, at hindi naman tulad ng ibang character sa One Piece na talagang nagpapakahirap upang nga makakain ng devil fruit. Si Luffy ay bata pa lamang ay aksidente na nga niyang nakain ang Gomu Gomu no Mi na ito, na nooy pagmamay-ari nga ni Shanks. At noong umpisa nga ay inakala nga nating lahat na ito ay simpleng devil fruit lamang na ginagawa ngang goma ang parte ng katawan ni Luffy. Ngunit habang tumatagal ang series ay ipinapakita nga kung gaano nga kalakas ang devil fruit na ito ni Luffy. At ang Gomu Gomu no Mi na ito ay originally tinawag nga na Hito Hito no Mi Model Nika, at ito ay kiniclassified nga bilang mythical zone type fruit, kung saan ay binibigyan siya ng kakayahan upang nga mag-transform into a legendary sun god Nika. Kung mapapansin din, hindi tulad ng ibang devil fruit, ang devil fruit na ito ay always ngang active, meaning parang permanently na ngang ginagawang rubber ang katawan nga ng user nito. At matapos ngang ma-activate ni Luffy ang awakening nito, dito na nga rin nag-umpisang lumabas ang tunay ngang kapangyarihan ng devil fruit na ito, kung saan ito ay binibigyan nito ng Luffy ng bagong transformation, kung saan ay nababago nga ang kanyang buhok, damit, mata at marami pang iba. At sa kasalukuyan, meron nga na namang bagong transformation si Luffy, at ito nga ay ang Gear 5, at ang ability na ito ay na-achieve niya sa final battle nga nila ni Kaido sa Onigashima. So ito nga, napakalakas nga ng devil fruit na ito ni Luffy. Hindi natin yan talaga maitatanggi, based na rin ito sa mga ipinapakita nga ni Luffy. Pero ito nga, bago nga mapasa kamay ni Luffy ang devil fruit na ito, nasa world government nga daw ito, dahil ang devil fruit na ito ay treasure na hinahangad din ng world government sa loob ng mahigit 800 years. Ngunit ito nga ay nagawa ngang nakawin ni Shanks at ng kanyang mga tauhan, at yun nga, aksidente nga itong nakain ng batang si Monkey D. Luffy. Pero bakit nga kaya, kung alam ng world government ang patungkol nga sa devil fruit na ito, bakit hindi nila hinuli o pinatay si Luffy noong siya ay nakukuha ng first bounty pa lamang? Di sana medyo mas madali na lang sa kanila ito. Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin yan. So magsasabi nga ako ng maaring dahilan kung bakit nga hindi ito ginawa ng world government. Una nga, dahil maaring ayaw nilang malaman ng kahit sino ang patungkol nga sa Gomu Gomu no Mi na ito, na kahit ang kanilang admiral o ang fleet admiral ay hindi nga nila sinabi ang patungkol nga sa devil fruit na ito, dahil maaring ito ay isa sa most guarded secret ng world government, na kahit sa kanilang mga tauhan ay isinesekreto nila ang bagay na ito. Dahil maaring kapag nagkataon ng information na ito ay kumalat, talagang magkakaroon sila ng matinding problema, na maaaring pati ang mga Yonko ay pag-interesan ang devil fruit na ito. Kaya naman naisip nila na mas magandang ito ay itago na lamang kay Luffy kaysa mapasa kamay nga ni Kaido o kaya ni Big Mom. Besides, hindi naman nila inaasahan or ina-assume ang awakening nito, dahil maaring hindi na-activate ang awakening nito sa regular way, kung saan maaring mayroong certain condition na dapat nga ma-met, at isa nga dito ay ang pagkamatay ng user nito, tulad na lamang ng nangyari kay Luffy. Kaya naman ito ang maaaring dahilan kung bakit nga parang gusto ni Kaido na mamatay siya o yung mayroong makatalo sa kanya, dahil naniniwala nga siya na siya ay si Joy Boy and thus conquer Wano. So ibig sabihin there must be a connection to Wano also. So all in all, kaya hindi nga nagpadala ang world government o kaya hindi nila inutos na patayin si Luffy, dahil ayaw nga nila na malaman ng iba ang patungkol nga dito. Kasi kung ginawa ng world government na patayin ang isang batang pirata, nakakapagtaka naman, 'di ba? Kasi 'di ba, kung mapapansin, most of the pirate pati na rin yung mga
revolutionaries ay talagang binabantayan ang galaw o yung mga activities ng world government. So pag ginawa nga nila ito, magtataka ang lahat, lalong-lalo na ang ibang pirata at mga revolutionary army, di ba? So yan nga guys, ang unang maaaring kasagutan kung bakit nga hindi nagpadala ng admiral ang world government upang patayin ang batang pirata na si Monkey D. Luffy. Agree ba kayo dyan guys? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at magbigay na rin kayo guys ng any idea para sa topic na ito. Pero bago yan, pakinggan muna nga natin ang ikalawang kasagutan. Dito sa ikalawang kasagutan, maaring nagpadala naman sila ng tao nila upang huliin si Luffy, ngunit hindi nga nila ito mahuli-huli or nahihirapan nga silang huliin si Luffy. Hindi tulad ng kinalakhang lugar ni Luffy kung saan ay alam na alam ng lahat, ang karagatan ay napakalawak upang nga ganun na lang nila kadaling hanapin si Luffy. Dagdag pa dyan, bukod nga sa malaki or malawak ang karagatan, ang crew ni Luffy ay hindi pa ganun kalaki, diba? Meaning, maaring lagi talaga nilang hinahanap si Luffy pero nabibigo silang huliin ito. At isa pa, maaring alam din ni Dragon ang patungkol sa fruit. Based na rin ito dun sa sinabi nga niya na the world awaits our answer. He could be referring to Luffy's answer to awake the fruit. At hindi rin dahil sa walang magawa ang admiral patungkol nga dito o wala silang sapat na kakayahan para dito. Dahil ang Yonko din ay isang malaking banta sa world government. Kung iisipin, kung ang isang admiral lamang ang hahabol o maghahanap kay Luffy, maaaring mapahamak ang admiral na ito. I mean, magiging mahina siya laban sa mga Yonko. Tapos idagdag pa dyan yung mga revolutionaries na di hamak na mas malaking banta ito sa world government, diba? So all in all, ang second answer ay dahil sa hindi nila mahuli-huli si Luffy at hindi sapat ang admiral lamang ang maghahanap kay Luffy dahil marami rin itong makakalaban. At saka, syempre, hindi talaga pinapayagan ni Oda na mahuli si Luffy. I mean, hindi pinayagan ng mismong author na mahanap ng world government si Luffy kasi 'di ba, ang pagpatay kay Luffy ay talagang ang pinakamahirap na gawin sa lahat na maski sa ating mga fans ay mahirap para sa atin sa series ay patayin nga itong si Luffy. Pero ito nga guys, may i-share lang ako kung saan ay sinasabing hindi naman daw talaga pagmamay-ari ng world government ang devil fruit na ito over 800 years dahil maaaring alam talaga ni Shanks ang lahat ng mga bagay-bagay patungkol nga sa devil fruit na ito. Kaya naman ay pinoprotektahan niya si Luffy sa sarili niyang paraan laban nga sa world government na maaaring ang isa pang dahilan kung bakit nga hindi nga siya mahuli-huli ng world government or hindi mahuli-huli ng world government itong si Luffy. So yan nga guys ang maaaring kasagutan nga sa tanong na yan. Pero kung kayo ang tatanungin, ano ang sa tingin nyo ang kasagutan sa tanong na yan? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!